Wait. Matagal ko nang sinend yan. Pero pwede nyo naman tingnan sa link na to. Tapos panoorin nyo na lang din tong video na to kung gusto nyo malaman yung contents. Kasi alam ko isang napakagandang starter pack nitong binigay ko sa inyong review materials. Tapos syempre good luck talaga sa mga take ng board exam. Sa mga paparating na buwan, taon o kung kailan nyo man ititake. Simula nung pinanood nyo tong video na to. And kung bago kayo syempre next kung bagong estudyante after 4 years. Pero kayang-kaya niyan. Sorry na, napabayaan ko kayo mga anak. Pero matagal ko na talagang binigay yan, promise. Matagal na. 2022 pa. 2024 na ngayon. Ngayon mag-aalmusal muna ako kasi nagugutom na ako bago tayo magtuloy-tuloy sa Q&A. Dalawang hotdog sa akin. Ayun, may food corn sa buhay. Thank you, ate. Simula nung nag-addict ako sa Pokemon, natuwa na talaga rin ako dito sa hotdog. Mura na, tapos busog ka pa. Thank you. Thank you. Okay, magsimula na tayo sa mga katanungan. Tanong ni John Jesus Gayongan. Para po sa inyo, anong magandang review center? Tapos pag tinignan nyo itong mga comments, merong tatlo agad na pagpipilian. Alcorcon, ES, Prime. Pero itong magiging data na to ay nung 2022 pa to, nung tinake ko yung board exam. Tsaka para na rin hindi masyadong injustice sa mga review center. Kasi syempre, tinatry naman nila yung best nila. At syempre, iba-iba sila ng paraan kung paano nila ilalabas yung pagiging mechanical engineer sa'yo. O kung ano ka mang klaseng engineer. Kasi ganoon naman yung mga review center. Ilalabas nila yung best mo. Kaya mabibigay ko lang sa inyo kung ano lang yung napagdaanan ko at yung naging experience ko. Syempre, magtanong-tanong pa rin kayo sa iba. Isang tao lang ako. Isang data lang to kung ikukumpara nyo sa mga susunod nyo pang pagtatanungan ng data. Alcorcon, ES, Prime. Wala akong ideya sa ES pero may idea ako sa Alcorcon at saka sa Prime. Yung Prime yung review center ko. Tapos yung Alcorcon naman ay yung review center ng kasabayan ko. Kaya feel ko kaya ko magbigay ng insight sa kanilang dalawa pero sa ES dahil bago lang siya, 2023 lang ata siya tinatag. Wala akong ideya sa kanya. Pero marami na nga akong naririnig din sa inyo at sa mga kakilala ko na oo, maganda nga siyang review center. Lalagyan natin sila ng tips, speedrun ng pag-aaral. Tapos yung pinakamalaga sa lahat, looks fun. Sa Alcorcon, literal to na speedrun. Dito ako natuwa. Sobrang speedrun niya. Tapos yung looks fun niya, goods din. Yung tips niya, hindi siya masyadong detalyado. Pero sa speedrun, kumbaga yung summary ng lesson, sobrang goods. Sa ES, wala ulit ako masasabi dyan. Pero feel ko good naman yun. Yung Prime naman, tips lang. Speedrun, masyadong detalyado, looks fun, meh. Kaya ako nga nire-reklamo yung mga nasayang kong oras sa Prime Kasi wala talagang lumabas dun sa mga questions niya. Napakalungkot. Kaya para sa akin, ES yung pinakamagandang review center ngayon. Galing naman kay WC41. Engineer, anong ginagawa mo sa mga tanong na hindi mo masagutan sa 100 questions? Hey, boss. Boss. Love you, boss. Yeah. Simple lang. Hayaan mo na. Mag-move on ka na. Marami pang tanong. Kinabukasan may 100 na naman na bago. Huwag mo nang problemahin yun. Sayang lang oras mo sa isang tanong o kaya sa 10. Kasi kung tutuusin, marami pang tanong. Galing naman kay at James Galeron, 1229. May mga bids ka po nung sa Prime po? Wala. Kasi hindi naman yata yung nada-download dati. Ewan ko kasi ngayon kung nada-download sila eh. May online pa ba ngayon? Hindi na nga ako sigurado kung may online review pa eh. Parang halos lahat na rin naman nagbalik normal na. Kumbaga face-to-face na ba? Hindi na ako sigurado eh. Pero alam ko bawal. Pero may Instagram naman ako kung sakaling nag-enroll ka sa Prime. Pwede naman tayo mag-share ng notes kasi total nagbayad ka naman sa Prime. Kaya siguro naman, di ba, pwede ko i-share. Galing naman kay Siklistang Waray. Hayop tuna fish. Yung love you, nabili ko somewhere. Kasama siya sa package na binibenta. Ito, nakakalungkot lang din nababasa yung mga ganitong klaseng comment. Kasi binigay ko nga ng libre para sa inyo eh. Tapos ibibenta lang. Alam niyo yun, yung parang
Sana nahanap nyo na agad yung tuna fish tapos nakapag-subscribe o kaya like o kaya kung ano pang nagawa nyo. At least sa akin, masaya pa ako, di ba? Kasi bigay ko sa inyo, kinumpile ko yun, tapos siya, dinownload niya lang, tapos binenta niya. Ay, baka naman, di ba? Kailangan nila ng Jollibee. I mean, ako rin naman, kailangan ko ng Jollibee. Goods. Win-win. Galing naman kay Smurf Sally 780. Tangin na mo, engineer na rin ako. Kina Gcash mo. Yan yung mga magagandang tanong, yung Gcash yung hinihingi. Kasi syempre nga nagugutom rin naman tayo. Tapos kailangan din natin ng Jollibee at yun yung mga gusto ko hinihingi. Ito yung Gcash ko, yeah. Tapos pepengi Jollibee. I mean, pangkain lang, boss. Kailangan ko na. Alam kong 4 months ago na tong comment mo. Redeemable pa ba to? At para sa inyo rin, sa gusto mong magbigay ng pan-Jollibee. Gutom na ako eh. Speaking of gutom, lunch break muna tapos saka natin ituloy tong Q&A kasi nakagutom. Tara, lunch na. Tara. Bye-bye, boy. Saan tayo kakain? Maraming nagi. Saan tayo kakain? Hindi ko pa din alam eh. Barya ba? O, pero yung tricycle. Pero ako. May barya tayo. Napakagandang shot. Na-miss ka namin yung Oo nga eh. Kumusta ang buhay niyo doon? Okay pa naman po. Okay pa naman ha. Buhay pa kayong lahat. Buhay pa kayong lahat. Sila, doon. Wow! Jollibee! Tapos ganun na agad. Masaya na ako sa natikman ko nung huli. Basta check lang kayo dito. Siyempre yung spicy. Basta try ko yung normal. Makulit din ako yun, hindi ko binulugan. Okay na. Ako si Bobby. Simula nung nakilala ko yung ramen, hindi na ako tumigil na gawin to yung pinaka-kinaka-adikan ko ngayon. Hindi ko rin alam eh. Napakarami ko ng ramen na tinikman simula nung natikman ko to sa Alabang. Halos lahat ng mga pinaka-common lokal dito sa malapit sa amin. Na-try nyo. Pag sa Japan, iba talaga. May shoyu, may miso. Mga pro na sila sa ramen. Ako kinakain ko lang. Sige. Hindi, actually, titikman ko muna. Bahala na. Kung liliyab yung chan ko, edi at least ako si Charizard. Bango. Ako pumunta ng Molito kasi sa Cavite lang ako. Sobrang sarap ng pinili kong combo ngayon. Oh, Before, okay, balik Q&A. Galing kay HeavyG1966. Mga ilang days ka nagpahinga pagkatapos ng board exam bago mag-apply ng work engineer. Ako kasi, kinontrata ko na yung nanay ko na sabi ko pagkatapos na itong board exam, mapasa ko man o hindi, isasagad ko na hanggang next year, yung pahinga. Kumbaga, September, October, November, December, 4 months. Sabi ko sa kanya na yun. Saka ako maghahanap ng trabaho para sa susunod na taon, dun na lang ako maghahanap ng trabaho. Kumbaga, 2023, dun na lang. I mean, mapasa ko nga o hindi. Kasi kung tutusin, stricto yung nanay ko pagdating sa ganitong klaseng bagay, lalo na kapag ka nagiging stagnant yung anak. Siyempre, ganun naman yung mga magulang. Pero, hinayaan niya lang din ako magpahinga. Kumbaga, kayo, depende naman din sa status nyo, sa buhay nyo ngayon, kung gaano katagal nyo gustong ipahinga. May mga narinig nga ako 1 taon bago nagtrabaho. Pero kasi ako naman, tinatamad din ako sa bahay. Mas okay din naman na nasa labas ka na, pinapractice mo na yung profession mo. Galing kay Janren 1747. Saan ka napasok, idol? Anyway, engineer na ako, Lodi, SKL. Dito ako nakapasok sa kagawaran ng kalusugan. At congrats dahil engineer ka na. Galing sa mga matatalinhagang nilalang, ano ang work ko ngayon? Isa akong PDO1 dito sa kagawaran ng kalusugan. Tapos, under sa programa ng PPP o Public-Private Partnership for Health. Kasi syempre, kalusugan. Kumbaga kung bibigyan ko kayo talaga ng napaka-brief description ng PPP ay literal na partnership ng isang government entity at ng private sector. Tapos makakagawa sila ng mga gandang bagay katulad ng Skyway, yung LRT extension, cancer center, at marami pang iba kasi nga partnership. Galing kay Jericho Albert Lapinit. Question po, worth pa din ba yung license kahit di naman na-practice? Thank you. Alam mo, may mas bagay sumagot ng tanong na to eh. Itatanong natin yan dito.
tanong. Question ko, worth pag hindi naman na-practice. Thank you. Kumbaga. Sa akin, ang understanding ko, well, license kasi, ang lisensya mo yun na yun eh. Lifetime na yan eh. Oo. Diba? So, yung lisensya, it's just an add-on to you. Na, kunyari, mag-apply ka sa trabaho, apply ka sa mechanical firm or sa civil engineering firm. Ang point nung lisensya mo is, it's part of you, who you are, na this is my credentials. Papakita ko na, pumasa nga ako ng board eh, kaya ko yung trabaho. Pero not necessarily na navo-void siya na nasa ibang line of work ka. Like for example, ito, video content making. Anong kinalaman ng lisensya ng mechanical engineering sa CV, sa ganito, 'di ba? So, hindi naman siya in terms of that point, pero in terms of other line of work na related dun sa engineering field na kinuha mo, definitely yung license would make part na sige, titingnan namin yan na yung lisensya mo, it's always an edge for you na mag-apply sa trabahong related na gusto mo. Matter of fact, kung saan mo kasi gusto, minsan hindi yung lisensya mo magagamit mo eh. Magiging plus Gusto points na lang. mismo. Exactly. Ikaw Na parang, yung bibenta mo eh. oo, ibebenta mo yung sarili mo eh. Na in essence, ang worth niya, it's up to you. It's up to you na if you're pursuing the mechanical engineering field, all the more. Pero kung hindi naman, it's just an add-on. Plus na lang yan. Pero kung, yun nga, outside of the blue na photography, video, website development, wala namang lisensya yun. Lahat tayo pwedeng matuto. Lahat tayo pwedeng matuto ng diskarte yun. Not necessarily na worth it ang lisensya during that time. Yun lang. Ano sabi niya? Don't feel what we feel, and it's evident that you should. Hindi talaga ako ng weird. Hindi Kape!